after. So, hindi na ako naglalagay masyado, especially yung mga crucial informations sa online, especially sa Facebook, sa Instagram. Hindi na ako masyado naglalagay ng mga information. Especially kung halimbawa sa account naman, hindi na ako naglalagay ng username and password ko na nakasave sa phone. Kung maaari ay ilagay nyo na lang ito sa papel na kayo lang ang nakakaalam kung sa inyo labo sa loob ng bahay, sa locker mo sa kusina. Basta kung alam kung saan alam mo kung saan. For next question mo, paano humugot ng iyong karanasan sa identity ang paraan ng paghawak mo ngayon sa iyong personal information? Matinding experience kasi rin ito. So, nahulog akong karanasan ko dito na sa kadahilan ng mas pinatigting ko lalo ang pag-iingat nga sa aking pagkakakilanlan sa online. Mas mahigpit na ako siguro ngayon. Mas mahigpit na ako sa pagkakakilanlan ko. At dahil meron din tayo mga importante kaibigan na mga kasi madamay sa mga ganitong krimen na nangyayari sa online. For next question po, meron bang mga pag-iingat na ginagawa mo ngayon na hindi mo naman naisip gawin bago ang iyong karanasan? Meron. Actually, yung pagsusulat sa papel, hindi ko dati ginagawa yan kasi lahat naman tayo ang mapanood natin ng cellphone natin. So, minsan na ilalagay mo siya doon, pero ngayon mas naisip ko na mas safe pala sa papel at ballpen ng pagkakatiwalaan mo. At isa pa, kung meron kang pinagkakatiwalaan tao, meron kang kaparihan, ipaalam mo rin sa kanya ang iyong password na kung sakali magkaroon ng ganitong sitwasyon ay makakatulong na meron kang backup na kilala o kaibigan o kaparehan na pagkatiwala ng password. For next question po, maaari ka bang magbahagi ng isang halimbawa ng sitwasyon kung saan gumamit ka ng pag-iingat upang maiwasan ang identity theft? Online or offline? Sorry. So, number from yun, ano? For bawa. Nung minsan, hindi ako to, pero share ko na rin. Yung kaibigan ko na hihiraman ko sana dahil nangailangan ako nung nakaraan. Pero same din naman siguro kung ako sa akin mangyayari yun. Talagang i-double check ko kung siya ba talaga ito. I-double check ko na kung ikaw nga yung kausap ko talaga o naglalakaw ka na, paano ka nang nakawat ako, nagkakalangan ko, o ano naman. Yeah, so double check ko yung pagtatanong, tulad mo sinabi ko. Sa last question po, saan ang mga paraan na naapektuhan ng mga pag-iingat na ito ang iyong pang-araw-araw na buhay na pakikisalatua o demand o Ito kasi yung pagnanakaw ng pagkakalangan, hindi lang naman online niya. So meron din sa offline niya. So, pag-iingat na paraan para pagkaingatan mo ang iyong pagkakalanlan ay secure mo maigi na lang din talaga. Lahat ng maisip mong bagay na pwede mong i-secure basta hindi siya makikita ng mga masasamang ito. Kaya tulad ng isang example, isuot mo sa papel o saan man na hindi makikita sa online. Kung may kakilala ka, pwede mo pinagkakakulan, pwede mo sabihin sa kanya. Isa sa mga ways, pwede mo para mag-ingat.